Horror Stories by Forest Secrets. Ang pangalan ko ay Rian. Nakatira kami ngayon dito sa Malabon. Kakagraduate ko lang ng college last year. Pero ang kwento ko ay nangyari noong 4th year high school pa lang ako sa probinsya ng kapatid ni nanay na si Tita Elaine. Alas 5 yon ng hapon. Medyo madilim na. Pumasok ako sa bahay para maghugas ng pinggan. Madilim sa loob ng bahay kasi ay lampara ang ilaw ng bahay ng tita ko. Habang naghuhugas ng pinggan, may naaninag akong babae sa may hagdanan papunta sa kwarto ng yumao kong lola. Noong una ay binaliwala ko lang yon kasi nga akala ko ay si tita lang. Pero may bigla akong narinig na boses sa labas. Kaparehong-kapareho ng boses ni tita. Nilingon ko ulit ang babae na nasa hagdan. Nanindig ang balahibo ko nang makitang nakaharap na ito sa akin. Tumingin ako ulit sa bintana para kumpirmahin kung si tita ba talaga ang nasa labas. Kung si tita ang nasa labas, sino tong babae na nasa hagdanan? Lumingon ako ulit doon sa kinatatayuan ng babae. Nagulat na lang ako nang makitang nakaharap na ito sa akin at nakatitig sa mga mata ko. Halong kaba at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Itim ang mga mata ng babae. Hanggang balikat ang buhok niya. Sobrang putla ng balat niya. At nakasuot ito ng brown na dress na panlumang style. Galit na galit itong nakatitig sa akin. Mas lumala pa yung kaba ko at takot nang bigla siyang lumutang at tumagos sa pintuan doon sa kwarto ni lola. Walang ano-ano iniwan ko ang mga hugasin ko at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Agad ko namang sinabihan si tita na may taong nakapasok sa kwarto ni lola. Hindi agad siya naniwala sa akin at tinawanan lang ako. Tumungo siya sa sala at nakitang nakasara naman ang pintuan doon. Wala din naman siyang nakitang tao na pumasok sa pinto doon sa kusina. Agad niyang tinawag si mama kung may nakita ba siyang babae na pumasok. Pero wala din daw ang sabi ni mama. Agad silang kumuha ng flashlight at pumunta sa kwarto. Nagtaka naman sila kasi nga ay sarado naman yung pinto. Sinabi ko sa kanilang tumagos ang babae sa pintuan. Nagkatinginan sila mama at tita, sabay pasok sa loob. Ako naman ay nagpaiwan na sa labas. Ilang minuto pa bago sila lumabas muli. Sabi pa ni mama, pagpasok nila ay dama na nila ang paninindig ng mga balahibo nila. May narinig silang naglalakad at parang nagkakalkal sa mga gamit ni lola. Ngunit wala naman silang nakikitang tao. Agad daw silang nagsindi ng kandila at nagdasal. Akala ko tapos na ang lahat. Subalit isang araw, nagkatampuhan kami ni mama. Pumasok ako sa bahay ni tita. Biglang dumilim ang paningin ko. Nagulat na lang ako nang makitang nakahawak na ako ng gunting at nagkalat ang buhok ko sa sahig. Naguguluhan ako. Ang naaalala ko lang ay galit ako at iyak ako ng iyak. Wala akong maalalang kumuha ako ng gunting. Dali-dali ko namang tiningnan ang sarili ko sa salamin. Natakot ako nang makitang kaparehas yung style ng buhok ko sa buhok ng unang babaeng nakita ko. Kinilabutan ako nang bigla akong may nakitang babae sa may bintana.
yung babaeng nakita ko sa hagdan. Nakatingin ito sa akin at ngumingiti. Lumabas ako agad ng bahay ng tita ko habang nanginginig yung mga tuhod ko sa takot. Pagsapit ng linggo, nagsimba ako at nagdasal. At salamat na lang sa Diyos, hindi na muling nagpakita pa yung babae sa akin. Ako nga pala si Roy, 29 na taong gulang. Namatay ang kasintahan ko sa araw ng kasal namin. Na aksidente yung sasakyan nitong papunta dapat sa simbahan. Imbis na kasal ay burol ang kinahantungan. Sobra akong nasaktan dahil marami na kaming plano ni Maribel. Araw-araw akong umiiyak at nagtatanong sa sarili ko kung bakit siya pa ang nawala. Makalipas ang 6 na taon ay nagkaroon ulit ako ng kasintahan. Tawagin na lang natin siyang Luella. Office mate ko siya at sobrang bait. Noong una, magkaibigan lang naman kami. Pero siguro dahil sa madalas kaming magkasama, nagkaibigan kami sa isa't isa. Morena at matangkad, balingkinitan ang katawan nito. Bagay na nagustuhan ko rin sa kanya. Family-oriented at hindi galang babae. Isang beses, nasa balkonahe ako ng bahay namin. Kakatapos lang naming maghapunan. Mga bandang 10:00 na dito ng gabi. Kakauwi lang galing trabaho. Tumambay muna ako sa terrace namin habang ka-video call si Luella. Habang nag-uusap kami, biglang may dumaang nakaputing babae sa likuran ko. Nakita ko ito sa screen ng cellphone ko. Nakita mo ba yon? Tanong ko kay Luella. Ha? Ang alin, babe? Sagot nito. Wala. Kumain ka na ba? Hinayaan ko na lang ito. Baka kasi namamalik mata lang ako. Pero maya-maya, biglang umihip yung malamig na hangin sa mukha ko. Bahagya akong napatigil sandali at napatulala. Kakaibang hangin kasi yon. Parang may yumakap sa akin. Dahil sa kakaibang nararamdaman ko at dala na rin ng takot, napagpasyahan kong pumasok sa bahay. Sa kwarto ko na lang itutuloy yung pakikipag-video call ko kay Luella. Mga bandang 11:00, nagpaalam na kami sa isa't isa para makapagpahinga na rin. Pagkahiga ko sa kama ko, biglang may yumakap sa akin. Pagdilat ko, wala naman akong katabing iba. Napabalik ko sa ko ng bangon nito. Pinagmasdan ko yung buong kama ko. Wala akong ibang makita, kundi ang mga unan at kumot ko lang. Subalit, sa bandang ilalim ng kama ko, may iba akong nararamdaman dito. Tinawag ko ang pangalan ng kapatid kong si Cathy. Nagbabaka sakaling siya ang nasa ilalim ng kama ko at baka pinaprank lang ako nito at inutusan ko na siyang bumalik sa kwarto niya dahil matutulog na rin ako. Pero walang sumagot mula sa ilalim ng kama ko. Maya-maya pa'y bumukas yung pintuan ng kwarto ko at bumungad ang bunso kong kapatid na si Cathy. Tinatawag mo ba ako, kuya? Narinig ko kasi yung pangalan ko nung uminom ako ng tubig. Saad nito sa akin. Biglang nagsitayuan ang balahibo ko dahil nasa pinto yung kapatid ko at wala sa ilalim ng kama ko. Ang tanong ko sa sarili ko ng mga oras na yon, sino ang nasa ilalim ng kama ko kung hindi si Katie? Inutusan ko na lang siyang bumalik sa kwarto at matulog na. Umalis naman ito kaagad habang humihikab pa. Nang wala na yung kapatid ko, dito na muling tumuon yung atensyon ko sa ilalim ng kama.
Bahagya akong yumuko ng marahan at saka sumilip sa ilalim. Pagtingin ko, bigla akong napasigaw. Muntik na akong atakehin sa puso dahil lumabas dito ang daga. Tumakbo kasi ito palapit sa akin at gumapang pa sa paa ko. Mga ilang araw ko ring napapansin na parang bang may kakaiba kong kasama at may kakaiba ring nangyayari. Dahil sabi nila, amoy panis daw ako at amoy dugo. Halos lahat ng katabi ko nagrereklamo na sa baho ko raw. Lumipas ang mga araw, yung mabahong amoy ko, hindi talaga natatanggal kahit nakailang ligo na ako. Kaya dito na ako lumapit sa isang albularyo. Ito rin kasi yung payo ng girlfriend ko. Amoy panis at amoy dugo ka nga. Hindi pa natatanggal kahit maligo ka. Isa lang ang ibig sabihin nito. May sunod ng sunod sa iyong multo. May kamag-anak ka bang malapit sa iyo na pumanaw? Saad ni Luella sa akin. Dito na nagsitayuan ang mga balahibo ko. Dahil naalala ko si Maribel. Pero 6 na taon na siyang patay. Posible bang siya yung tinutukoy ng manggagamot? At kung oo, ano kaya ang pakay niya sa akin? Nang araw ding yon ay binigyan ako ng albularyo ng pangontra para hindi na raw ako malapitan ng iba pang kaluluwa. Napagpasyahan din namin ni Luella na puntahan ang puntod ng dati kong kasintahan upang hingin ang basbas niya sa pagsasama namin ni Luella. Nagtirik kami ng 3 puting kandila at bulaklak. Nag-alay din kami ng dasal upang matahimik na ang kanyang kaluluwa. Simula nga noon ay wala na akong naramdamang kakaiba, lalo na sa kwarto ko pagsapit ng gabi. At higit sa lahat, kusa na ring nawala ang amoy na kakaiba sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay magtuloy-tuloy na ang katahimikan ng kaluluwa ni Maribel.